Mamba, walang iba kundi ang Cupra mula dito sa barangay. Ngayon naman, Carlito with this Julian. For me, na-miss niya rin na gamitin ito eh. Oo, first pick Julian pa ang ating nakita mula dito sa Team Liquid Philippines. Meanwhile for Omega, last phase Cupra naman ang naging sagot nila. Matagal-tagal na rin na hindi natin nakita sa MPL ang Cupra ni Jacknu. Oo, nakakamiss talaga. Marami mga highlighted plays. Total highlight match natin to eh. So talagang kaabang-abang ang ating mga matutuklasan dito sa laban na ito. Pero si JP ay nanggugulo pa rin. Kumbaga, ito yung trabaho nila. Pero ang trabaho naman ng mga explainer natin ay mag-flex na mag-flex. Oh, pwede nang kunin yan, pwede nang bilhin. Get yours now. Nandyan ang Team Liquid Recall at pati na rin yung sa Smart Omega. At nung nalaman nilang tapos na ang commercial break, agarang bumalik sa bakbakan. Nagsapa ka na kagad dito. No? Pero again, maganda pag-usapan itong dalawang explainers natin. No? Remember, yung Arlot recently ay nabuff. Dahil nga wala na siyang mga mana. Habang yung edit naman ay na-nerf, di ba? Oo, kumbaga parang pati yung items na binibili, katulad na laman ng Thunderbelt ay pinahina na. Pero ito na, nagsa-stretching si Jacknu. Okay, nakahanap ng isa. Okay, pasok din si Andorio dito. Kaya lang, paubos na rin yung kanyang energy. Kaya lang si Jacknu, may ipit din. Meron siyang flicker na nagamit. At matagumpay ang naging skirmish na yun para sa DLPH. Buhay pa naman kahit papano, though nagamit na ang flicker at saktong-sakto magkakaroon ng pagong. Walang flicker si Jacknu by the time na maging level 4 siya. Napakalaking bagay dito para sa Omega. Oh, importante talaga, lalo na yung mga pambiglang setup. Meron naman siyang, may Tyrant's Riven siya, yung pambigla din niya. Pero iba kasi yung impact kapag may kasamang flicker. Oo. Iba yung impact din, pwede mo rin ibahin yung angulo ng Tyrant's Rage mo. Yung pagyakap sa ere, biglang may pader na pala. At yan ang mga alam natin kayang gawin ni Jacknu. But right now, level 3 without flicker. Mukhang magbibigay lamang ng vision dito sa Turtle, DLPH ang may hawak nito. Di ata aabot dito si Andorio. Ngayon, na pagong ay nakuha na ng Team Liquid PH habang nailapag na kagad yung Eternal Guard. And Sanji will see that first blood. Si Atoy Ar pumasok na rin. Double kill na kagad. Wow! Para kay Sanji habang si Sanford ay mabubuhay kasama pa ni JP. Wow! Nakapagpagong at nakakuha ng kills. Hahabulin pa si Andorio pero nakatakas naman gamit ang Finch Boy. Still a 1K gold lead para sa Team Liquid Philippines at pinakaunang pagong pa lang yun. Ang liksi talaga. No? Kapag nakahawak si Andorio ng mga mabibilis na hero, for example, yung mga Hayabusa, yung mga Ling, i-expect mo talaga na kung saan-saan makikita at kung paano gamitin ito ni Andorio. Hindi lang naman basta kulot, magaling mag-Hayabusa, magaling din mag-Ling yan. Oo, madami. Tsaka number 1 sa lahat ng mga kill-centric natin na stats. So, ito yung masasabi natin. Talagang siya yung kulot na bangungot ng barangay. Bangungot no? Kakaiba ang moniker ng... kumbaga kung iisipin mo, tama naman may bangungot talaga na, alam mo yung kahit gising ka, umaatake, di ba? Nakakatakot yun. Di ba yung gising ka, binabangungot ka? Buti na lang caster tayo. Buti na lang talaga. Ayan na si JP. Ayan na, buti na lang. Nakahuli din dito. At isa sa mga kasalanan niya na kunin. Itong si Jack Mamba habang nila mag-isaman for. Aray! Sanji naka-flicker out. Na-pop na rin dito yung Pride of Ice. Toyota! Si Atoy R ay pumasok din. At nakuha nila yung kagustuhan nila doon. Napakagandang pagpasok mula kay Atoy R. Nahanap niya si Sanji na wala ng Pride of Ice pati naman flicker. Kaya naman sinakto na niya at pinasok na rin niya underneath the turret. At tandaan natin na walang flicker si Ryota during that time. Talagang naging aggressive lamang at alam niyang kaya niyang makaligtas despite having no dashes available apart from the Vengeance. 15 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong at DLPH ang mukhang mauuna around that area with their jungler already set at nagbabuff pa lamang si Andorio. Alam mo, sinet ko na talaga yung sarili ko dito na all-out actionan ang ating matutunghayan dito. Kasi Smart Omega, remember, sanay sila sa mga ganitong klaseng laban. Yung mga early game na na dikitan and Team Liquid PH, alam naman natin, di ba, noong mga panahon na yun. Kami natin kasi Tyrant Save si Tyrant Save. Ngayon, 3-man implosion. Takas mo din yung mga members ng Team Liquid PH. Habang Smart Omega naman ay babawi. Nakakuha na rin ang pagong mula dito kay Ukir. At ngayon naman ay si Carlito, kanilang pinupuruan. Tyrant Save nakaiwas pero hindi makakaiwas sa kamay ni Jom. Big J with the play. Naglapag ng Zaman Force. Napakaganda na sana
nung counter set na pinakita ni JP doon with the 3-man implosion matapos makakuha ni Jack doon ng target. Pero with the Zaman Force and yung sabihin na nating extended team fight na meron dito ang kupunan ng Omega, nahirapan na mabuhay ang Team Liquid doon. Yun na nga, speaking of paghihirap, nahirapan na rin na umabot itong si Sanford sa unang tore doon sa may bandang itaas. Mabilis na switch ang ginawa nila. Oo, at ang mabilis ang switchan din lang sa Chuck Mamba mula modern to vintage. Wow. Dahil 53 games na Kufra ang nilaro niya sa MPL at 62% ang kanyang win rate. Napakataas po niyan. Kung babalikan natin sa unang serye or pangalawang serye rather, nakita natin na bumalik din yung vintage Kelra pick na Alice Gold naman. So ngayon nagbabalik yung Kufra naman ni Jack Nu. Sabi nga nila, sabi nga sa isang kanta, nawawala, bumabalik, ito na naman. At ito na naman ang mga pasiklab na mga classic na mga players natin dito. Mga veterano na rin, I would say. Pero nakakatuwa lang isipin na lumalabas na itong mga heroes na to. Oh, tsaka matagal-tagal na rin. I think the last big game na naalala ko mula sa Kufra Chakno, 52-minute game pa niya against Brand, I think season 7 pa nun. And alam ko nilaro naman niya yung Kufra sa mga ibang liga, but that was the most memorable one kasi hanggang ngayon ay hindi na be-break ang record na yon. 52-minute na ML game. Oh, makikita mo pa nga sa mga highlights sa mga Sokmed, sa mga TikTok, di ba? Makikita mo pa rin. And now na si Andoryu ay kumokontrol na rin ng lanes. Ito siguro yung maganda na kapag meron kang link. Bilis mo kasi makatalon from one place to another. At isa to sa mga kailangan bantayan actually ng Team Liquid PH, yung mga split push na kakayahan ni Andoryu. Tsaka yung mga tawag doon yung pag-manage nila ng waves during a Lord. Ito yung bukod tanging jungler na pwedeng siya yung mag-control ng wave tapos babalik para lumaban around that Lord area. But right now, ay pangalawang pagong pa lang naman or pangatlong pagong na palaan, huling pagong ng larong ito at hihilain na agad ng Team Liquid. Ryota! Ako, ginawang gold ball. Itong si JP, pero meron pa siyang implosion. Nakakatakot ito. Naubusan na kagad ng resources ang Team Smart Omega. Habang yung Turtle, sino makakakuha? Si Sanford. Pero si Okir pa rin nakakuha ng Turtle na yun. At this time, pasok si Jack Mamba. Habol si JP. Yung implosion. Pero na-purify lamang ito ni Okir. Mamamatay si Jack Mamba. Tapos yung blade. From Andoryu, nandun yung mga blades. Apat na blades, 5 blades, 6 na blades. Kain gano'ng karaming blades pa yan. Grabe, napakabilis ng mga kamay ng ating mga manlalaro. JP with the flicker implosion at nakapag-react pa nga si Andoryu doon. Ang bilis nung pagpasok ni JP pero nakaligtas pa rin naman in Omega. Nakuha nila ang panghuling pagong at nakatore pa sa baba. Kaya naman, kahit pa sabihin natin close game to, may unti silang alamangan. Yeah, nakakagulat yun. And ito yung gusto ko i-comment kay JP, no? Yung decision making pagdating sa mga setups, no? Hindi niya pinapabayaan na hindi ma-maximize fully yung implosion, lalo na pag gumagamit siya ng mga gantong klaseng hero, no? Kumbaga, namamanage siya ng maayos kung kailan niya pipindutin yung mga ulti niya, even the flicker. And ngayon, kung titingnan natin sa item, nakakapondo-pondo na rin pala dito si Carlito, Medyo masakit na talaga. Kahit pa sabihin natin 0-1 and 5 siya. Yung 5 assist na yan, parang isa't kalahating kill na rin ang gold na nakuha niya. Kaya naman, with a Julian na napakabilis din naman mag-snowball, ay siguradong masakit na si Carlito. Pero tignan natin ang community prediction. Wow! I think this is also one of the first time na nakita ko na may lumamang sa TLPH sa community prediction. Barangay is rising up, kitang-kita na dumadami na ang kanilang mga supporters. Naalala ko, no, kumbaga bumabalik yung mga old barangays, 'di ba? Nagbalik bayan na. Nagbalik bayan. Nagbalik barangay na, pero nandito yung setup lang kay Jack Mamba. Makakatakas ba din si Carlito? Nandun yung sword. Atras muna dito ang kupunan ng Team Liquid PH. Habang si Sanford, umaabante ramang din. Wala pa rin siyang available na flick dito, pero yung final slash mula kay Atoy R. Buti nilang wala masyadong follow-up mula sa Smart Omega. 5 seconds para doon sa Lord at kailangan na nilang pumwesto rito. Grabe, tuwing may flicker si Ryota, naghahanap siya ng mga play na pwede niyang gawin. Kahit bang isa lang yung matamaan ay sinisigurado nila. Pero Lord, napunta kay Carl lang parang ganun lang. Nasigurado din yung Lord na yun habang naipit, implosion! Nakakuha ng dalawa dito. Benny! Ito na si JP. Habang si Benny din pumasok ng Temple mula dito kay Andoryu. Saan mo na itutumba? Save with Atoy R. Double kill na itong si Benny. Atras muna si Andoryu. 2-4-2 naging trade pero yung Lord ay mapupunta sa
Team Liquid PH. Punta tayo ng mid lane. Mukhang may bibigyan pang isa. Sanji may Pride of Ice pa rin naman. At makakatakas naman pala with the flicker play. 2 for 2 naging exchange natin. At ang Lord ay magmamarcha na sa top lane. Team Liquid Philippines, pwede pang mag-push. Pinakabalang ng saglit. Ngayon, pwede nga nilang basagin yung Torre dito sa may bandang gitna. Level 1 Lord pa lang naman ang ating pinag-uusapan. And kung titingnan natin, items, kaya pala sakit na rin ni Benny Cutie. Trinity item. Oo. Tas going for ano yan? Mukhang Magic Defensive. Blade. Yung Magic Knife na yun. Magic Oh, wait. Parang basta yung mini meteor. Oo, mini Rose Gold Meteor. Yun. Yung tigwa 1-1. Yung kumbaga parang Anli na, chinepi mo pa. At, pero magandang investment yan ha. At least hindi siya agad-agad mababurst ni Jome at may life steal din na mabibigay the moment na ma-secure na ang Rose Gold Meteor. Jackno nagsistretching doon sa gilid pero mukhang natunugan. At sa ngayon, even if alam nating signature pick to ni Jackno, no, parang medyo nahihirapan ata silang makahanap ng set na inaabangan natin. Oo, no, kasi kung titingnan mo rin, medyo hindi rin super tugma yung lineup nila dito. Kailangan kasi kagad may follow-up mula dun sa Tyrant's Revenge. Medyo malayo palagi itong si Okir. May Tyrant's Revenge, may setup na sila gagawin. Bouncing ball lang muna habang napabounce na rin. Itong mga members sa Liquid PH, para nakuha na kagad sila isa. And this time, blazing duet mula kay Benny Cutie. Sa likod ng kanyang puti niya, may out. At si Atoy Ar naipit din, 1v1. Makakadalawa na kagad itong bagyo habang si Chom naman na magiginay sa target. 4-man down, IDP. 4-man down para sa barangay. Ang ganda ng pagpasok doon ni Benny Cutie at ang bagyo ay hindi lamang nagbabadya na buo na ang bagyo ganitong kaaga pa lang 11 minutes in. Tatapusin na ata! Okay, pabuhin na rin si Shakma. Mapasok si Andorio pero may nakalusot na minions. May nakalusot na minions. At ang game number 1 para si Cavalry. Mukhang mainit ang Team Liquid Philippines entering this match. Naging disappointing man ang mga recent nilang laro ay